History na naman ang ginawa nitong si LeBron James. 4 years na daya daw kaya natalo. Masaya na ulit itong si Jimmy Butler. Hindi man nga siya nakapaglaro sa laban ng Golden State Warriors kontra dito sa Los Angeles Lakers. Nakita naman ang pagka-excited ni Jimmy Butler na maglaro para dito sa Warriors. Sinabi pa nga niya na championship is coming daw para dito sa kanyang bagong kupunan. Tuluyan na natapos ang trade season dito sa NBA at tila ginawa daw bola itong si Dennis Schroeder pagkatapos siyang pagbasa-pasahan ng mga teams. Pagkatapos nga siyang kunin itong Golden State mula sa Nets ay trinade naman siya papuntang Miami. Pakinuha naman ng Utah Jazz pero trinade muli papuntang Pistons. Mabuti na nga lang at kailangan ngayon ng Pistons ng isang legit point guard kaya naman hindi siya nagawang i-buyout nito. Ang Nuggets naman ay kapansin-pansin na walang ginawang moves ngayon sa kanilang roster. Ang report kasi ay nag-aantay nga daw ang Nuggets ng mga buyout player tulad nila Bruce Brown na kasama din nila dati sa kanilang championship roster. Ang problema lang ngayon ng Nuggets ay madaming team ang nag-improve dito sa Western Conference na sigurado magiging challenge para sa kanila. Kasama na nga dyan itong Golden State Warriors na lumakas nga dahil nasa kanila na itong si Jimmy Butler. San Antonio Spurs dahil kay De'Aaron Fox. Sacramento Kings na madami din ang nabago sa lineup. Ang Dallas Mavericks na siguradong gagamit ng Twin Tower dahil gagawin power forward itong si Anthony Davis. At itong Los Angeles Lakers na sobrang grabe din ang in-improve ng lineup ngayon. Speaking of Lakers nga, ay tinalo nga nila itong Golden State Warriors at naging controversial pa nga ang pagkapanalo dito ng Lakers. Dinumi na kasi ng Lakers ang first half ng game. Tinapos nila ito na may lamang na 20 points. Score ng 69-49. Dito rin ay umabot na kaagad sa double-double ang stats ni LeBron James na may 23 points, 11 rebounds at 5 assists. Habang bagsak naman ang performance ni Stephen Curry na may 13 points pa lang, shooting 5 out of 14 sa field. Second half naman ay muntik pang makambak ng Warriors itong Lakers. Dito na kasi gumana ang opensa nitong si Curry. Kaya naman napababa nila ang lamang ng LA. 6 points na nga lang ang hinahabol ng Warriors. Dito na nangyari yung controversial na no-call ng officials na ikinagalit ng Warriors. 1 and 2 seconds remaining kasi sa game clock. Makikita natin dito na naka-Gabe Vincent itong bola. Naka full court press nga itong depensa ng Warriors. Dito ay kitang nasundutan ng bola ni Buddy Hield ito si Gabe Vincent. Pansinin natin ang shot clock na meron na lamang 16 seconds. Ngunit hindi pa rin nga naiitawid ni Vincent ang bola. Sa madaling salita ay 8 seconds violation na nga dapat ito para sa Lakers. Pero hindi nga ito tinawagan ng officials. Kaya naman napareklamo itong si Steve Kerr. Pati mga players ng Warriors ay nawala na rin sa focus at nagreklamo na din. Dahil nga dyan ay nagkaroon tuloy ng easy 2 points itong si Rui Hachimura. At sa uli nga ay di na nagawang makabawi ng Warriors. At tuluyan na nga silang natalo. Isang history na naman ang ginawa nitong si LeBron James na gumawa ng 42 points, 17 rebounds at 8 assists. Dalawa pa lang kasi sila ni Michael Jordan na nakagawa nga ng maka 40 plus points sa edad ng 40. Dahil nga sa magandang larong yan ni LBJ ay kinoronahan pa siya nitong si Rui Hachimura. Habang hindi naman masaya sa resulta itong kupunan ng Warriors dahil nga pakiramdam daw nila ay dinaya sila sa laro. Sa post-game interview pa nga ay sinabi ni Steve Kerr na nakaka-disappoint nga daw ang laro. Sobrang obvious kasi ng 8 seconds violation na yon pero hindi pa din daw tinawagan ng referee. Anong masasabi niyo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-follow na rin para sa iba pang basketball updates. Salamat sa suporta.